Naglalakad si Marinela pauwi sa kanyang tinutuluyang boarding house. Gabing-gabi na, galing siya sa kanyang kaklase. Nang malapit na siya sa kanyang tinutuluyang boarding house, may mga lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada. Mga lasing ang mga ito, maiingay. Ang grupo ng kalalakihang ito ay kilalang grupo ng mga patapon ang buhay. Walang ibang madaanan si Marinela kaya kahit natatakot, naglakas loob siyang dumaan dito. Ngunit pagtapat niya sa mga lalaking lasing, "Miss, baka gusto mong samahan ka namin." Wika ng isa sabay umakbay kaagad sa dalaga. "Lumayo kayo sa akin, mga bastos kayo! Lumayo kayo!" Ito ang natatakot at naiiyak na wika ni Marinela. "Nako, huwag kang matakot. Hindi ka masasaktan. Bagkus ay magiging masaya ka. Pasasayahin ka namin." Ito ang wika ng ibang lalaki na sabay-sabay ring hinawakan ang kanyang braso. Hindi makatakbo itong si Marinela para tumakas. "Bitawan niyo ako, mga tarantado! Bitawan niyo ako!" Ito ang sigaw ni Marinela habang nagpupumilit siyang makawala sa mga lalaki. "Saklolo! Saklolo! Saklolo, tulungan niyo ako! Kuya, Saklolo!" Ito ang sigaw ni Marinela na takot dahil nga sa nahahawakan na siya ng mga lasing na lalaki. Sa pagsigaw na iyon ni Marinela, biglang merong kakaibang puwersang tumama sa mga lalaking nakahawak sa dalaga. Sabay-sabay ang mga itong lumipad sa ere. Ang dalawa bumagsak sa gilid ng kalsada at ang isa naman ay sa kanal na merong maruming tubig at putik. Nakita ang pangyayari ng iba pang lalaki na kasama sa grupo. Natakot lahat ang mga ito. Nagtakbuhan papalayo. Subalit yung mga tumatakbong papalayo, itinulak rin ng kakaibang puwersa. Bumangga ang mga ito sa bakod at simentadong pader ng mga gusali. Bumagsak din sila sa gilid ng daan, nahihirapang makatayo. Ngunit nang makatayo ang mga ito, hilong-hilo ang kanilang pakiramdam, nagpupumilit na tumakbo pa rin papalayo. Ngunit dahil nga sa hilong-hilo ang mga ito habang tumatakbo, bumabangga ang mga ito sa poste, sa mga sasakyang nakaparada sa kalsada at sa mga sementong nasa gilid ng kalsada. Tumatakas ang mga ito na parang wala sa kanilang sarili, walang direksyon. Nang makalayo ang mga nais, manggahasa at mga abuso kay Marinela, biglang tumambad sa kanyang harapan ang kanyang Kuya Malinyo. "Kuya! Salamat kuya! Salamat!" Ito ang wika ni Marinela na nagpapasalamat sa kanyang Kuya Malinyo. Akmasa nang yayakap si Marinela sa kanyang Kuya Malinyo, ngunit sininyasan siya ni Malinyo na huwag yayakap kasi magmumukhang baliw ang dalaga kung merong makakakita sa kanyang ibang tao. Ito'y dahil nga sa si Marinela lang ang tanging nakakakita kay Malinyo, ang kanyang kuya na isang maligno. Nagpatuloy na sa paglalakad itong si Marinela. Sinabayan ito ni Malinyo hanggang sa makapasok sa kanyang boarding house. Saka na naglaho si Malinyo. Kumalat ang balitang iyon sa lugar at maging sa lungsod. Lalong-lalo na ang lugar na tinutuluyan ni Marinela. Ito ang lugar na talagang kinatatakutan ng marami kasi dito tumatambay ang mga tarantado, basag uliro at mga patapon ang buhay na lalaki sa lungsod. Sa lugar kung saan lumipad at bumagsak ang mga tarantado, noong gabi na iniligtas si Marinela ng kanyang Kuya Malinyo. Mula noon naging mapayapa na ang lugar at naging ligtas, lalong-lalo na sa mga babaeng dumaraan dito tuwing gabi. Lingid sa kaalaman ng mga lalaking iyon ng mga tarantado at mga patapon ang buhay, ang babae na kanilang tinalo ay merong kapatid na maligno. Hindi nila alam ang pamilyang pinanggalingan ni Marinela.
5 taon ang kasal sina Nonito at Rosenda, ngunit hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Kaya ganoon na lang ang kanilang pagnanais na magkaroon ng anak kahit na isa man lang. Sa kanilang kalagayan, hindi may iwasan ang magpahayag ang mga ito ng pagkainggit sa kanilang mga kaibigan na meron ng mga anak. Maging yung mga kaibigan nila na huling ikinasal kaysa sa kanila, mayroon na rin. Silang dalawa lang talaga ang namumukod tanging hindi pa nagkakaanak. Ganoon pa man, hindi nawawalan ng pag-asa ang mag-asawa. Naayos ang mga papilis ng kanilang lupaing nabili at nakapagpatayo na rin sila ng kanilang bahay. Lumipat na ng tirahan ang mag-asawa. Masaya sila sa kanilang paglipat sa bagong lugar dahil ito ang pinakaunang napundar nila mula nang ikasal silang mag-asawa. Liban dyan, maganda ang lupaing kanilang nabili. Sa gilid ito ng kalsada at may sapa sa dulo nito. Palibhasa nga magsasaka itong si Nonito. Ang lupaing kanilang nabili ay pagtataniman niya ng mga gulay at halaman kung saan nila kukunin ang kanilang kabuhayan. Bagamat nasa gilid ito ng kalsada, ngunit palibhasa nga sa malayong lugar, malayo sa kabayanan, ang mga sinasabing magkakatabing bahay ay malalayo rin ang agwat. Ngunit sa kanilang lugar, hindi ito problema kasi halos magkakamag-anak lahat silang nakatira sa barangay. Mapayapa ang kanilang lugar. Noong araw na lumipat ang mag-asawa, ginawa nila ang ritual na tradisyon sa kanilang lugar. Ito'y para alamin kung meron bang ibang elemento ng lupa ang namumugad sa kanilang lugar. Kinakailangan nilang magpaalam, makiusap at makisama para sa mapayapang paninirahan. Si Aling Ricarda, ang kilalang albularyo at manggagamot sa kanilang barangay, ang nagsagawa ng ritual. Gaya ng inaasahan at pinapaniwalaan sa mga liblib na lugar, may mga elemento at mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao ang napansin ni Aling Ricarda. Kaya naman kanyang pinag-iingat ang mag-asawa, pinayuhan niyang laging magpapatabi-tabi ang mga ito sa bawat kilos nila. Isang hapon, abalang-abala si Nonito sa paglilinis ng kanyang mga pananim. Inaalis niya ang mga damong nagiging kaagaw ng halaman. Kaagaw ito sa sinag ng araw at mga patabang inilalagay niya. Dahil nga sa sobrang abala, hindi niya magawang pumunta muna saglit sa kanilang bahay para magmerenda. Dahil gusto niyang matapos ang pag-aawa ng mga damo, maging malusog ang mga pananim, marami silang anihin. Bit-bit ang kanyang nilutong merenda, kape at tubig. Masayang tinungo ni Rosenda ang kinaroroonan ni Nonito para kumain ng merenda ang kanyang asawa. Tutal, nasa dulong bahagi lang naman ito ng kanilang lupain mula sa kanilang bahay, kaya hindi mahirap para kay Rosenda. Pinasilong ni Rosenda si Nonito sa ilalim ng punong mangga para kumain ng merenda. Nang makita ni Rosenda ang mayabong puno ng mangga, naisip niyang tipunin ang mga tuyong dahon sa ilalim nito. Sunugin at pausukan ang mangga para lumayo ang mga insekto at pesteng nakadapo rito. Mamumunga ang mangga ng marami. Kinagabihan noong hapon na iyon, pakiramdam ni Rosenda laging merong nakasunod sa kanya at nakatingin. Ngunit tuwing titingnan niya ang kanyang kapaligiran, wala naman siyang nakikitang tao. Hanggang sa pagtulog nilang mag-asawa habang yakap-yakap siya ni Nonito, pakiramdam pa rin ni Rosenda merong ibang nakayakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Sinabi niya kay Nonito ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang tanging naging sagot ng kanyang asawa, "Wala, ako ang nakayakap sa iyo. Halika nga rito. Ang bango talaga ng asawa ko at ang ganda. Kaya nananabig ako sa iyo. Halika." Ito ang paglalambing ni Nonito kay Rosenda. Ito rin ang kanyang kinagawian sa gabi-gabing pagtulog nila bago sila magtalik
na mag-asawa. Kanya munang nilalambing si Rosinda. Bahagyang nawala kay Rosinda ang kakaibang nararamdaman niya. Palibhasa na libang ang kanyang pakiramdam sa lambingan nilang mag-asawa. Lalong-lalo na nang nasa kasukdulan sila ng kanilang paglalambingan. At yung panahon na ibinubuhos na ni Nonito sa kanya ang tanda ng pananabik at pagmamahal ni Nonito kay Rosinda. Ayan, sana makabuo na tayo. Ang dami kong ibinigay sa iyo. Ang ganda-ganda kasi ng asawa ko, kaya naman talagang marami akong naibigay. Ito ang wika ng paglalambing muli ni Nonito kay Rosinda sa kanilang pagtatapos. Sana nga, at alam mo, sana gwapo ang maging anak natin kung lalaki yon. Ang gwapo kasi ng asawa ko, kaya naman lagi akong nananabik. Ito rin ang paglalambing ni Rosinda sa kanyang asawa. Ngunit sa mga sumunod na gabi, laging nauulit ang kakaibang karanasan ni Rosinda. Pagkatapos nilang magniig na mag-asawa, natutulog silang magkayakap. Ngunit palaging naalimpungatan itong si Rosinda. Naalimpungatan siyang merong humahawak sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Sa una, pinagwalang bahala niya ito kasi habang nakapikit ang kanyang mata, iniisip niyang naglalambing na naman ang kanyang asawa. Subalit ilang beses ring nagigising siya at pagdilat ng kanyang mga mata, hindi siya nakayakap sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa naman tulog na tulog ito, pero ramdam na ramdam niya pa rin na mayroong humawak nga sa masilang bahagi ng kanyang katawan. At kung ilang beses niya ring nahalata na ang kanyang suot pang ilalim ay nakababa na. Naikwento niya kay Nonito ang kanyang kakaibang nararamdaman. Ngunit palaging nagbibiro itong si Nonito na sumasagot sa kanya. Alam mo talagang lagi mo lang akong napapanaginipan. Iyan ang medyo tumatawang sagot ni Nonito sa pagkikwento ni Rosinda. Hindi! Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ito ang nag-aalalang wika ni Rosinda sa naging tugon ni Nonito. Paano naman mangyayari yun? Nakasarado ang bahay natin, ang pintuan at mga bintana. Nakasarado rin ang silid natin. Kaya imposible na kung merong papasok na ibang tao, imposibleng hindi ako magising, imposibleng hindi natin makita. Ito ang pagpapaliwanag ni Nonito kay Rosinda. Makalipas ang ilang linggo mula nang lumipat sila sa kanilang bagong tirahan, palaging hindi maganda ang pakiramdam ni Rosinda. Madalas siyang nahihilo, nanghihina at naduduwal. Minsan din mainitin ang ulo nito. Sa kabila niyan, laking tuwa pa rin ni Nonito kasi pakiramdam niya nagdadalang tao na ang kanyang asawa. Ang mga kakaibang ikinikilos ng kanyang asawa, ang pagiging mainitin ng ulo nito ay tanda ng paglilihi ni Rosinda. Para makasiguro ang mag-asawa, pumunta sila kay Aling Ricarda at isinangguni ang nararamdaman ni Rosinda. Yun nga, laking tuwa ng mag-asawa nang kumpirmahin ni Aling Ricarda na buntis itong si Rosinda. Pero nagimbal si Aling Ricarda sa kanyang nakita. Nakita niya na hindi anak ni Nonito ang ipinagdadalang tao ni Rosinda. Ipinaliwanag ni Aling Ricarda kay Nonito na walang kasalanan si Rosinda. Sa halip, minamanipula ito ng isang maligno. Kaya naman ipinaliwanag ni Aling Ricarda na huwag niyang sasaktan at pag-iisipan ng masama ang kanyang asawa. Sa una, hindi naniniwala si Nonito, pero nang ipaliwanag ni Aling Ricarda at maikwento rin ni Rosinda ang mga kakaibang nararanasan niya, si Aling Ricarda na mismo ang nagkumpirma kay Nonito na hindi imposible ang mga nararanasan ng kanyang asawa. Naintindihan ni Nonito ang sitwasyon. Nagkasundo silang tatlo na ang bagay na ito ay magiging pribado lang sa kanilang tatlo. Si Nonito naman, dahil nga sa gusto niyang magkaroon ng anak, sabik din siyang maging ama,
Naipangako niya na anuman ang mangyari, mamahalin niya ang bata, mamahalin niya na parang kanyang sariling anak. Maging ang kanyang asawa, hindi mababago ang kanyang pagmamahal. Ganoon pa man, malaki pa rin ang paniniwala ni Nonito na maaaring nagkakamali lang si Aling Ricarda. Ito'y dahil nga sa kanilang pagtatalik ng kanyang asawa, marami ang kanyang nailalabas. Sa dami ba naman ng kanyang ibinubuhos mula sa kanyang katawan, hindi nakapagtataka na siya ang ama ng pinagbubuntis ng kanyang asawa. Pero habang lumalaki ang tiyan ni Rosinda, madalas itong may nakikitang lalaking nakamasid sa kanya. Lalo na sa gabi, tuwing magigising siya sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog, laging nakikita niya na mayroong lalaking nakabantay sa kanya. Nakamasid, wala namang ginagawa. Tuwing gigisingin niya si Nonito dahil sa nakikita niyang lalaki, wala namang nakikita itong si Nonito. Kaya madalas ipinagwawalang bahala niya ang sinasabi sa kanya ng kanyang asawa. At dahil nga sa takot rin ng mag-asawa at gusto nilang makasigurong ligtas ang bata sa sinapupunan, sa mga kababalaghang nakikita ni Rosenda, minabuti nila na muling papuntahin si Aling Ricarda. Ito'y para muling magsagawa ng ritual, magsagawa ng pag-aalay, itaboy o kaya pakiusapan ang anumang elemento na tigilan ang panggagambala sa kanilang mag-asawa. Matapos ngang isagawa ang ritual, pangsamantalang nawala ang kababalaghan. Ngunit makalipas ang ilang araw, bumalik din sa dati. Ang madalas na pagpapakita kay Rosinda ng lalaki, nangyayari na naman. Gaya ng dati, wala naman itong ginagawa, nakatitig lang palagi sa kanya. Para bang palagi lang na nakabantay. Kinalaunan, nasanay na si Rosinda sa kababalaghang ito, hindi na siya natatakot. Dumating ang araw ng pagluluwal ng sanggol. Dahil sa sobrang takot ng mag-asawa, gusto nilang makasigurong magiging madali ang pagluwal ng sanggol. Tumawag sila ng hilot, Kumadrona at si Aling Ricarda. Ito'y para magtulong-tulong ang tatlo sa pag-aalalay sa panganganak ni Rosenda. Laking gulat at masaya ang mga ito na hindi man lang nahirapan o nasaktan si Rosenda sa kanyang pagluluwal ng sanggol. Kakaiba kasi ang bilis ng paglabas ng bata. Ang paglabas ng bata ay maaari lang na maihalin tulad sa paglabas ng dumi sa katawan ng tao. Normal ang bata, walang kakaiba. Lahat nakangiting pinagmamasdan ang napakagandang sanggol. Lalaki ito. Si Nonito naman, kahit pa sinabi ni Aling Ricarda na hindi niya anak, ang sanggol, anak ito ng maligno. Nang makita niya ang bata, tuwang-tuwa pa rin siya. Kaagad niyang hinawakan ito at ramdam na ramdam niya rin ang pagiging isang ama. Kaya naman ipinangako ni Nonito sa kanyang sarili na mamahalin niya ang bata kahit ano pa ito. Nakuha niya ngang mahalin ng buong buo ang bata bilang anak niya. Ang kababalaghan sa likod ng pagsilang ng bata ay nananatiling sekreto sa kanilang tatlo lang, kay Nonito, Rosenda at Aling Ricarda. Pinangalanan nila ang bata na si Malinyo. Ang pangalan ay buhat sa kababalaghang nakapaligid sa pagsilang ng sanggol. Kaya ito ang kanilang ipinangalan. Namumuhay bilang isang masayang mag-anak, sina Rosenda at Nonito. Masayang masaya silang pinapalaki si Malinyo gaya ng normal at ordinaryong mag-asawa at pamilya. Ang tanging hindi magawa ni Rosenda at Nonito ay ang pagsisimba, yung tapusin ng buong buo ang misa sa simbahan. Ito'y dahil sa tuwing malapit na ang pagsasambit ng pari sa banal na Eucharistia, umiiyak na ang sanggol ng malakas na malakas. Dahil dito napipilitan na silang lumabas
ng simbahan. Kung ilang beses din nilang tinangkang sekretong pabinyagan ang bata, pero tuwing gagawin na ng pari ang pagbibindisyon gamit ang banal na tubig, walang humpay ang malakas na pag-iyak ng bata. Nangingitim ito. Pinayuhan silang mag-asawa ng pari na hayaang masabuyan ng banal na tubig ang sanggol. Subalit sa laking takot ng mag-asawa kung ano ang posibleng mangyari, nakikiusap sila sa pari na huwag na lang ituloy ang pagbibinyag. Kaya hindi natuloy kahit na ilang beses nilang ginawa iyon. Habang lumalaki si Malinyo, merong kakaibang ikinikilos ang bata. Lumalayo ito kay Nonito paunti-unti, gayong buong pagmamahal naman ang kanyang ibinibigay dito. Liban dyan, nakikita nila na mas gusto ng bata ang parating nasa madilim na sulok. Labis itong ikinababahala ni Rosenda, lalong-lalo na't madalas niya na namang nakikita ang misteryosong lalaki na umaali-aligid. Kaya isang araw kinausap niya si Malinyo. Anak, huwag kang lalapit sa kahit sino mang hindi mo kilala. Baka dukutin ka anak, baka mawala ka. Alam mo anak, hindi ko kayang mawala ka anak. Kaya huwag na huwag kang lalapit sa sino mang hindi mo kilala. Ito ang wika ni Rosenda at pagpapayo kay Malinyo. Kasabay ka ng kanyang takot na baka kunin sa kanya si Malinyo ng lalaking nagpapakita madalas sa bata at sa kanya. Ayaw niyang mawala at hindi niya kayang mawala ang kanyang anak sa kabila ng pagiging hindi nito pangkaraniwan. Isang gabi matahimik ang kapaligiran, maaga pa. Naisip ni Rosendang tingnan ang kanyang anak na maagang humiga sa kanyang tulugan sa loob ng silid. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Rosenda ang mukha ng lalaking madalas niyang nakikita. Nasa labas ito ng bahay. Sa may bintana, nakatitig kay Malinyo. Nawala ang takot ni Rosenda. Kung sino ka mang tao ka, maligno ka man o anong uri ng lamang lupa, umalis ka! Huwag mong gagambalain ang anak ko! Umalis ka dyan! Lumayo ka! Ito ang sigaw niya kasabay ang pagwawasiwas niya ng walis tingting sa may bintana. Ito'y para itaboy ang lalaki. Sa lugar kasi ni Rosenda, pinapaniwalaan nila na ang maligno ay takot sa walis tingting. Kaya ito ang kanyang ginagawa. O impakto ka, alis! Yan muli ang sigaw ni Rosenda. Ang ingay na iyon ni Rosenda ay narinig ni Nonito. Kaya naman pumunta siya sa silid ni Malinyo para tingnan ang kanyang asawa at ang anak. At dahil din sa ingay ng galit ni Rosenda, nagising si Malinyo. Kitang-kita ni Rosenda na iniaabot ng mahiwagang lalaki ang kanyang kamay kay Malinyo. Anak, huwag kang hahawak sa kamay niya anak. Huwag kang sasama anak. Hindi mo siya kilala anak. Hindi mo siya kilala anak. Huwag kang sasama anak. Ito ang umiiyak na wika ni Rosenda at parang pagmamakaawa niya kay Malinyo. Linapitan ni Rosenda si Malinyo para ilayo ito sa lalaki. Subalit, bumangon si Malinyo at tila yata merong kakaibang lakas ang bata. Dahil nang hawakan ito ni Rosenda, hindi niya nagawang mapigilan ang bata sa pagtakbo. Tumakbo ito papalabas ng silid, papalabas ng bahay. Maging sino nito, hindi niya rin nagawang pigilan ang bata sa sobrang bilis nito. Hinabol ng mag-asawa ang bata pero mabilis itong nakalabas. Nakita lang nila ang bata na lumapit sa mahiwagang lalaki at magkasabay na naglakad papalayo, naglaho na ang dalawa sa gitna ng dilim ng kasukalan. Anak! Bumalik ka anak! Anak, bumalik ka! Huwag mong iwan si mama anak! Bumalik ka anak! Anak! Ito ang umiiyak na pagsusumamo ni Rosenda habang nakikita niyang nilalamon ng kadiliman si Malinyo.
Si Nonito naman sa sobrang awa niya sa kanyang asawa, pilit niya itong pinapatahan. Tama na Rosinda, tama na yan. Hindi mo anak yun. Hindi siya nabibilang sa mundo natin. Hayaan mo siyang umuwi sa kanyang mundo. Hindi normal na tao ang anak mo. Kaya tama na, tahan na. Hindi Nonito. Anak ko siya, anak ko siya. Hindi mo ba naiintindihan ang pakiramdam ko? Hindi mo ba ako naiintindihan? Anak ko ang nawala, anak ko ang lumayo sa akin. Ito ang sagot ni Rosinda na umiiyak kay Nonito. Oo, naiintindihan ko, anak mo siya. Pero maintindihan mo na hindi siya kabilang sa mundo natin. Kaya tama na, tama na. Hayaan mo siyang mabuhay sa mundo kung saan siya nabibilang. Ito muli ang pagpapakalma ni Nonito kay Rosinda. Sadya talagang nananalaytay kay Rosinda ang pagiging ina kay Malinyo. Kung ilang buwan din ang lumipas bago siya nakabawi sa kalungkutan mula nang mawala ang anak. Tinanggap niya na hindi sa mundo natin nabibilang si Malinyo. Kaya tinanggap niya ang katotohanang wala sa kanyang harapan at mawawala sa kanya si Malinyo, ang anak na kanyang minamahal. Muling namuhay ng normal ang mag-asawa hanggang sa dumating ang magandang balita. Ang balita na nagdadalang tao muli, si Rosinda. Subalit dahil nga merong pangamba ang mag-asawa na baka maligno na naman ang ama nito, pinuntahan nila muli ang albularyong si Aling Ricarda. Matapos ang ginawang ritual, masayang ibinalita sa kanila ni Aling Ricarda na ang batang dinadala ni Rosinda ay buong-buo anak nilang mag-asawa. Isang mortal na bata, isang tao ang dinadala sa sinapupunan ni Rosinda. Isinilang nga ang bata isang malusog at magandang sanggol na babae. Ganoon na lang ang tuwa ng mag-asawa. Buong-buong pagmamahal at pag-iingat ang ibinibigay nila sa bata. Para nga makasiguro silang normal na tao ang kailang anak, makalipas lang ang ilang buwan, kaagad nila itong pinabinyagan. Marinela ang pangalan ng bata. Dahil sa meron na silang anak, lalong naging masigasig at naging masipag sa pagtatrabaho at paghahanap buhay itong si Nonito. Pag-alis ni Nonito sa kanilang bahay, ang tanging naiiwan ay ang kanyang mag-ina. Si Rosinda naman tuwing papatulugin niya ang bata, ito ang kanyang panahon para gawin ang mga gawaing bahay. Lagi niya itong tinatabihan ng walis tingting habang tulog sa duyan. Habang siya ay abala sa mga gawaing pangbahay. Isang araw nagulat si Rosinda kasi narinig niyang masayang-masaya ang kanilang anak. Ang sanggol na nasa duyan, tumatawa ito ng tuwang-tuwa. Naririnig niya ang nakakaaliw ng ngiti ng isang paslit. Masayang-masaya ito. Kaya naman nagmamadali si Rosindang puntahan sa duyan ang bata. Pero laking gulat ni Rosinda nang makita niyang mayroong isang batang lalaking inaaliw si Marinela. Kaya pala tuwang-tuwa at tumatawa ang sanggol. Nakakatuwa nga talagang marinig ang mumunting tawa ni Marinela. Malinyo? Anak? Malinyo, anak? Ito ang nabigkas ni Rosinda nang makita niya at makilalang si Malinyo, ang batang lalaking inaaliw si Marinela. Kahit masyadong mabilis ang pagbabago at pag-iiba ng itsura ni Malinyo, maging ang paglaki nito, siguradong sigurado si Rosinda na si Malinyo ito ang anak niya. Anak, halika anak, yakap kay mama anak. Gusto kang mayakap ni mama anak. Mahal na mahal kita anak. Mahal na mahal ka ni mama. Kaya payakap anak. Sa kanyang sinabi, lumapit naman sa kanya si Malinyo. Naramdaman ni Rosinda ang mahigpit na yakap sa kanya ni Malinyo. Pero ang ikinalulungkot ni Rosinda ay, Malinyo, anak, bakit di ka mayakap ni mama? Bakit anak?
Ramdam ko ang yakap mo pero hindi ka mayakap ni mama anak. Bakit anak? Hindi ka mayakap ni mama. Payakap anak. Ito ang malungkot at umiiyak kasabay ng pagtataka ni Rosenda kung bakit hindi niya mahawakan ang kanyang anak. Anak, pakiusap lang. Huwag mong kukunin ang kapatid mo. Maawa ka kay mama anak. Alam mo, mahal na mahal ko ang kapatid mo at mahal na mahal din kita anak. Kaya huwag mong ilayo sa akin ang kapatid mo. Ito ang pakiusap ni Rosenda kay Malinyo. Ilang saglit pa naramdaman na ni Rosenda na kumalas sa pagkakayakap sa kanya si Malinyo. Kitang-kita niya muli na tumabi si Malinyo kay Marinela. Maaliwalas ang mukha nito. Si Marinela naman, tuwang-tuwa ay ginagalaw ang kanyang mga mumunting braso sa ere. Kitang-kita ni Rosenda na inaaliw si Marinela ni Malinyo. Sa kanyang nasasaksihan, magkahalong lungkot at tuwa dahil nararamdaman ni Rosenda na magkapatid, kapatid na bunso ang turing ni Malinyo kay Marinela. Dumadaloy din sa pakiramdam ni Rosenda na nasa harapan niya ang magkapatid na anak niya. Magkapatid ang dalawang bata. Magkaiba man ang kanilang mundong ginagalawan. Mula noon nasanay na si Rosenda na maya't maya, lagi-lagi niyang nakikita ang kanyang anak na si Malinyo dumadalaw. Natutuwa rin siya kasi nakikita niya ang kanyang panganay na anak, binabantayan ang kanyang nakababatang kapatid. Maging sino nito nasanay na rin sa palaging pagpapakita ni Malinyo. Ang bata na minsan kanyang inalagaan at minahal itinuring na isang anak. Lumaki si Marinela, nakagisnan ang pagdalaw-dalaw at pag-aaliw kasama na ang pag-aalaga sa kanya ni Malinyo. Nagisnan niya na magkaiba ang kanilang mundo pero magkapatid sila. Itinuturing ni Marinela ang kanyang kuya bilang isang normal na kuya kagaya ng karaniwang tao magkaiba man ang kanilang daigdig. Hindi na muling nagkaanak sina Rosenda at Nonito. Lumaki si Marinela, buong pagmamahal ang ibinibigay ng mag-asawa. Noong dalaga na si Marinela, kinakailangan na nitong mahiwalay sa kanyang mga magulang pansamantala. Kinailangan na kasi nitong pumasok sa kolehiyo sa lungsod. Bagamat may lungkot na nararamdaman ng mag-asawa pero tanggap nila na kinakailangan talagang dumating sa ganitong pagkakataon. Kinakailangang mag-aral ang kanilang anak sa lungsod. Ganoon pa man, naroon din ang pangamba ng mag-asawa sa kaligtasan ni Marinela habang wala ito sa kanilang paningin. Sa gabi, lagi nilang inaalala kung ano ang kalagayan ni Marinela sa lungsod. Ito'y hanggang sa dumating ang pangyayari na muntik na palang mapahamak si Marinela sa kamay ng mga patapong buhay na lalaki sa lungsod, sa lugar kung saan malapit na naninirahan si Marinela. Subalit ang kanilang pag-aalala ay naging pansamantala lang nang maikwento ni Marinela ang buong pangyayari sa kanyang mga magulang. Ang pangyayari tungkol sa biglang pagpapakita sa kanya ng kanyang kuya Malinyo. Ang pagliligtas ni Malinyo kay Marinela buhat sa kamay ng mga lalaking mga abuso sana sa kanya. Nang ibalita ni Marinela ang buong pangyayari, napawi ang pangamba at takot ni Rosenda at Nonito. Alam kasi nila na magpahanggang ngayon, laging nakabantay kay Marinela si Malinyo. Inaalagaan ni Malinyo ang kanyang bunsong kapatid gaya ng pag-aalaga nito noong sanggol pa lang. Si Marinela naman, hindi natatakot kahit saan siya magpunta, kahit pa sa sinasabing pinaka-delikadong lugar. Alam niya kasi na ang kanyang kuya Malinyo ay palaging nakabantay.